Gaya lahat tayo'y magpatuloy sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos
Ama, Amen. Ng Diyos, Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Banal na araw sumikat,
halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno. Naisip niyo ba na parang walang katapusan na lang ang ating paghihintay? Lalo na ngayong Disyembre, di ba? Parang paghihintay na lang lamang ang ginagawa natin. Habang nakapila tayo sa MRT, nag-aabang ng jeep o taxi, at lalo na sa mall, ang daming tao, ang dami ring pila. Dito sa Quiapo, nakapila rin tayo kung sa pahalik or magsimba. At naghihintay din tayo kapag tayong nagdadasal kung anong sagot ng Panginoon. Di ba nga, yung panahon ng Adbyento, ito yung panahon ng paghihintay. Minsan, pakiramdam natin, paghihintay na lamang ang ginagawa natin. Hintay ng hintay. Pero aminin natin, mahirap maghintay, di ba? Nakakainis. Nakakapagod. Minsan, naisip rin natin, narinig pa ba kaya tayo ng Diyos? Or Lord, hanggang kailan pa ba ang aking paghihintay? Sa Ebanghelyo natin ngayon, nakilala natin si Ana, isang 84 years old na balo. 7 years pa lamang siyang kasal nang namatay ng kanyang asawa. So noong mga panahong iyon, siguro yung mga babae ay nakasal na mga teenager pa lang. So namatay yung asawa niya, siguro 20 years old pa lang si Ana. So 60 years, mga 60 years siyang mag-isa. Pero imbes na sumuko si Ana sa Diyos o magalit, pinili ni Ana ang kakaiba. Nanatili siya sa templo araw at gabi, sumasamba, nag-aayuno, at nanalangin. Paano niya kaya kinayang nagawin ito? Dahil si Ana ay nanalig sa mga pangako ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Hindi niya hinayaan ang kanyang kalungkutan o paghihirap ang magdikta sa kanyang buhay. Sa halip ginawa niyang pagkakataon ng paghihintay upang mas lumapit sa Diyos. Sa mundo natin ngayon, tinutulak tayo na humanap kaagad ng sagot o solusyon, di ba? Gusto natin mabilisang sagot sa ating mga problema. Gusto natin fast food, mabilis internet. Pero yung ginawa ni Ana ay isang paalala sa atin na ang matiyagang pananampalataya ay may gantimpala. Ang mga taon na panalangin ni Ana ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang presensya ng Diyos. Kahit sa mga simpleng pangyayari. Kaya nga, di ba, isang araw,
habang abala ang mga ibang tao sa kanilang mga gawain, nakita ni Ana ang katuparan ng pangako ng Diyos. May pumasok sa templo, isang simpleng mag-asawa, may dalang sanggol. Mukha naman silang karaniwang tao, walang kakaiba. May inalay sila sa templo. Ang alay nila, dalawang kalapate. Ito yung mga alay na mga dukha, walang pera. Ito, yung pagkakataon po kung saan yung pagbasa natin ngayon sa ating ebanghelyo, ito ay during sa fourth mystery, joyful mystery, sa presentation ni Jesus sa temple. Parang 40 days to after siya ay isinilang. So, dinala si Jesus sa templo. Pagkatapos, hindi na natin narinig, pero may pumunta sa kanya, dalawang tao. Isa doon, isang lalaki, si Simeon. Pagkatapos, yung isa, ito, si Ana. So, pero ang iba nga ang nakita ni Ana sa sanggol na yon. Sa sanggol na yon, nakita niya at nakilala ang Mesiyas, ang hinihintay ng lahat sa Jerusalem upang makapagpalaya sa kanila. Mga kapatid, baka hindi nga parusa ang ating paghihintay. Baka ito ay panahon kung kailan tayo binibigyan ng panahon upang sanayin tayong makilala ang kanyang presensya sa ating buhay. Kapag pumunta tayo sa simbahan, kahit pagod tayo, kapag nananalangin, kahit puno ng duda, kapag araw-araw nating piniling mananampalataya kahit mahirap, ito ang mga paraan kung kailan hinuhubog tayo ng Diyos para makita natin at makilala siya. Paano kaya? Kung sa sitwasyon natin ngayon, nariyan na pala si Jesus Nazareno, pero hindi siya natin napansin. Di ba? Paano kung ang ating paghihintay ay katulad nga ni Ana, isang paghahanda upang makilala siya. Kaya sa susunod na naghihintay tayo, o nandan tayo sa pila sa simbahan, naghihintay tayo sa sagot ng mga panalangin natin, o kaya may pagbabago sa ating sitwasyon, alalahanin natin si Ana. Hayaan natin ang ating paghihintay ay maging pagsamba. Hayaan natin ng ating pasensya ay maging panalangin. Dahil darating ang araw, tulad ni Ana, makikita rin natin si Jesus Nazareno. Kaya ngayon linggo po, subukan natin gawin yon, na gawin nating mas malalim ang ating panalangin habang naghihintay tayo. Isipin natin na kasama natin si Jesus sa bawat hakbang ng ating paghihintay. Dahil sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, makikita rin natin ang bunga ng ating tapat na paghihintay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop sa pagsamba.
Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalang ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At noon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayon mapagsalu-saluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapatin maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At sama-sama po tayo magdasal na maging banal, ligtas at maayos. Mamayang gabi, sa hapon muna sa Manila Cathedral ay sisimula na po sa Archdiocese ng Maynila ang taon ng yubileo na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. At mamayang gabi naman, ay gaganapin natin ang ating Thanksgiving procession. Pagdasal natin na maging maayos at ligtas at maging maganda po ang panahon para ang paglabas ng ating hari ay tunay na magbigay parangal at papugay sa Kanya. At bukas din po, sisimulan na natin ang nobenaryo sa karangalan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At nawa, ang paghahanda natin sa kanyang dakilang kapistahan ay magdulot ng tunay na biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. At sa pagtatapos ng taon, ang tangi nating alay sa Kanya
walang hanggang pasasalamat sapagkat kailanman hindi tayo binibigo, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo ay minsan pinag-aantay ng Diyos para maging handa sa Kanyang pagpapala. Ang may matyagang pananampalataya ay may gantimpala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mundo'y tahimik, ang